Los Angeles Lakers kukunin ang request na big man ni Luka Doncic sa off-season, pero bago yan, pinagtatawanan nga noon ang Indiana Pacers matapos nilang talunin ang team ng Milwaukee Bucks sa unang round ng playoffs dahil marami ang nagsabing naging madali lamang ang kanilang panalo dahil sa pagkakawala ng malaking contribution mula sa Bucks. Si Giannis Antetokounmpo lang kasi ang talagang gumagawa ng ingay sa team habang si Damian Lillard ay hindi 100% dahil sa kanyang injury. Samantala si Kyle Kuzma ay hirap na hirap makahanap ng rhythm kaya't naging tuloy-tuloy lamang ang panalo ng Pacers. Ngunit ngayon, laban sa Cleveland Cavaliers, pinatunayan ng Indiana Pacers na sila ay isang tunay na contender. Ipinakita nila na hindi lamang sila nakatsamba laban sa Bucks, may tunay silang kakayahan at disiplina sa laro. Marami ang nagsasabi na ang sinumang team sa Eastern Conference ay kailangang dumaan sa Cleveland Cavaliers at Boston Celtics na pinakamalakas na koponan sa regular season sa East. Ang Cavaliers na naging consistent din sa regular season ay hirap na hirap manalo ngayon sa Indiana Pacers at ngayong ay nasa 3-1 na ang standing pabor sa Pacers. Dahil dito, ang Cavaliers naman ngayon ang binabatikos. Ayon sa mga NBA analyst, pang regular season lang daw ang Cleveland at hindi pang playoffs. Hindi raw kayang buhatin ni Donovan Mitchell at Darius Garland ang koponan tulad ng ginawa ni LeBron James noon na halos mag-isa niyang dinala ang team papunta sa NBA Finals noong 2018. Sa pagkakataong ito, ang Pacers ang may momentum at sila ang nagdidikta ng laro. Isang patunay na hindi dapat maliitin ang kanilang koponan. Samantala, isa sa mga matagal ng hiling ni Luka Doncic ay ang magkaroon ng isang lob threat o isang sentrong kayang tumanggap ng alley-oop plays at maaring matupad ito kung babalik muli sa negosasyon ang Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers. Ayon kay Tim McMahon ng ESPN, siguradong pupuntiryahin ng Lakers si Daniel Gafford ng Mavericks sa isang trade ngayong off-season. Isa si Gafford sa mga sentrong may mataas na potensyal na maging starter sa NBA at isa sa mga pinakamalaking kakulangan ng Lakers ay ang pagkakaroon ng maasahang starting center. Kung makukuha nila si Gafford, maaaring ito ang maging susi para muling sumigla ang kanilang frontcourt at makatulong kay Luka Doncic at LeBron James. Ang Mavericks ay nahaharap sa hamon sa kanilang salary cap. Meron na silang tatlong sentro, Davis, Gafford at Derek Lively. Hindi nila kayang bayaran ang tatlo ng sabay-sabay lalo't naghahanap si Gafford ng kontratang pang starter. Siya ay may natitirang 14.3 milyon sa kanyang kontrata para sa susunod na season, kaya malamang ay hindi na siya priority ng Mavericks. Isa sa mga mungkahi ay isang trade na magpapadala kay Rui Hachimura sa Dallas kapalit ni Gafford. May mga pick din ng Lakers na maaaring idagdag bilang panumbas, kabilang ang kanilang 2031 first round pick at ilang swap rights. Parehong may surplus, wings para sa Lakers at big men para sa Mavericks, kaya't may logic ang ganitong kasunduan. Ngunit sa kabila ng potensyal nito, kailangang isaalang-alang ang emosyon ng fanbase ng Dallas, lalo na't marami pa rin ang hindi naka-move on sa Doncic trade at maaaring uminit ang ulo nila kung muling tutulong si GM Nico Harrison sa Lakers. Gayunpaman, kung ang layunin ay palakasin ang parehong koponan, ang pakikipagpalitan ng piraso gaya ni Gafford ay maaaring magbunga ng tagumpay para sa parehong panig. Sa preseason game sa Las Vegas sa Oktubre, maaaring ito na ang simula ng bagong yugto sa ugnayan ng Lakers at Mavericks.